Alright, magandang umaga po sa lahat. Welcome back po sa Coach Haji Vlog. God bless po sa lahat sa inaabot ng programang ito. Kung ano man pong kulturang mayroon po kayo. Kung tanghali po, magandang tanghali po. Kung gabi naman po, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po sa aming bansang Pilipinas ay alas 6 na po ng umaga. Kaya binabati ko po kayo ng magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nag-aalmusal, sa mga ano pa mang ginagawa. Magandang umaga po. God bless po. Ang ating tatalakayin, by the way nga pala, sa mga nag-subscribe nga pala, magandang thank you po, na-appreciate ko po. Sa mga nag-views at saka mga nag-like, thank you. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na po yung like na lang po. Kaya okay na po sa akin yun. Comment sa baba, thank you na po sa akin yun. At buong puso na po ako nagpapasalamat. Sige po, ang ating tatalakayin ngayon ay yung tungkol sa kwan. Mainit, talagang sobrang init ng usapin. Handa nang magpa-drug test ang ating BP Sara. Yun po, tatalakayin natin po yan. And then, yung kasunod natin, yung interview ni Cathy Binay kagabi. Yung mga revelation niya doon. Pahapyawan lang natin. Yung mga napanood lang natin. Yung mga in-reveal niya doon, okay? Yun lang naman po eh. Okay, salamat po. Sige, simulan po natin. Unahin natin po yung Vice President Inday Sara Duterte. Magpapadrug test na po talaga siya sa follicle hair, di ba? Base po kasi sa kanyang mga sinabi, para nga daw po nasa hustong pag-iisip ang mga nangunguna at mga leader natin. Mabigat po yun kapag ikaw po nagpa-drug test bilang pangalawang pangulo ng ating bansa at yung pangulo hindi i-address yung ganyang usapin, anong implikasyon? Una nga pala sa lahat, dito po tayo, magandang tanawin. Okay. Anong implikasyon ang mangyayari doon? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya kung hindi niya tatanggapin o hindi siya magpapadrug test si BBM. Kung pangungunahan ng Vice Presidente tapos para ba hindi niya papansinin, nakakahiya. Doon natin mapapatunayan na talagang, di ba? Bagamat, di ba, mahirap din magkuhan, pero ang pagiging ganon, anong ikinatatakot mo, di ba? Bakit ga iwas na iwas, di ba? Kasi sa akin, kung parte sa akin, yung buong pamilya na inaakusa sa akin, di ba? Bilang ama ng sambahayan, bilang ama ng pamilya mo, bilang ama ng Pilipinas, di ba? Marapat lang siguro na inyong bigyan ng tugon yung mga kahilingan ng nakakarami. Overwhelming na po yung kahilingan na to eh. Talagang nag-uumapaw. Nag-uumapaw na magpa-drug test po kayo. Dahil asawa, mga anak, dinadawit na po eh, di ba? Kaya kung itong bagay na to hindi niya papansinin, i-ignore niya po ito, hindi niya i-address, para bang nung nakaraan po kasi okay lang, di ba? Hindi niya pinapansin, hindi niya ina-address. Pero once na, di ba? Sa isang parte, may nagpa-drug test na pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bayan, medyo mag-iisip-isip din pa yung mga tao. Kahit noon pa nag-isip-isip na talaga. Maging ako, hindi pa naman, kumbaga, negatibo ako sa isang parte na ganito. Talagang, kumbaga, inilalagay din natin yung kanyang, di ba, bilang individual, mayroon siyang privacy, pero hindi. Ito'y panawagan na ng sambayan ng Pilipino, di ba, na nakakarami. Magpa-drug test po kayo, BBM. Kahit ikaw lang siguro, kasi isinasangkot buong pamilya mo na eh. Asawa, mga anak, di ba? Kita naman sa mga kuwan eh. Bagamat hindi tayo pwede magkuwan kasi wala pang pagsusuri sa kanilang mga kalagayan, pero yung mga reaction at sa mga yung tinatawag na mannerism, yung tinatawag ng mga mannerism sa isang tao, nagkukuan siya doon, parang nakikita yung mga mannerism sa bawat isa sa kanila, lalo doon sa sa anak niya rin, di ba? Sa kanya talagang ngiwi ng ngiwi, di ba? Kaya marapat lang siguro natanggapin niya
Kung hindi niya man tatanggapin ito, baka po ito na po yung huling pagkakataon niya. Dahil marami nagtatanong di ba? Baka yan na po yung magiging dahilan para mapaaga, di ba? Mapaaga ang yung, di ba? Kasi wala kumbaga, disgusto ka na doon sa mga ginagawa niya, tapos hindi ka pa nababalot siya ng kung tawagin to, yung sabi nga, di ba, kahinaan ng kanyang pamumuno. Kahinaan. Kita naman natin talagang wala naman nagawa di ba? Wala naman nagawa sa loob ng 2 taon mahigit. Mga nagawa niya, yun di ba? Yung nagawa nila, yung ayuda, yan. Talagang nag-uumapaw sa ayuda, di ba? Pero yung mga bagay na pangangailangan ng sambayan ng Pilipino tungkol sa pagtaas ng mga bilihin, di ba? Pagtaas ng inflation rate sa ating bansa, di ba? Na kumbaga bumagsak na yan kumbaga bumagsak na, di ba? Naapektado yung mga Pilipino, di ba? Kasi sa taas ng mga bilihin, bayad sa tubig, di ba? Kuryente. Talaga hindi na maiwasan po yan. Yung sa tubig at saka yung sa kuryente, usaping pangkuan yan Mauunawaan mo pa rin yan, kumbaga. Pero mga oligarch kasi yan talagang nakokontrol nila, di ba? Pero yung bilihin ng ating sambayan ng Pilipino na hindi na sumisirit, di ba? Lalong higit sa pagtaas ng bigas na ipinangako niya, di ba? Na 20, wala hanggang ngayon, wala talaga na hindi kayang kunin, di ba? Gumawa sila ng paraan yung tungkol sa 29, 1 kilo sa bawat lokasyon ng kadiwa. Pero ang nakakasama ng loob, di ba? Oo nga 29, pero hindi mo naman makain. Di ba? Maitim na, may amoy pa, di ba? Yun na lang ba yung quality o standard o ating kakayahan bilang Pilipino, di ba? Na kumain ng ganon. Bagamat, di ba, hindi tayo nag-iinarte. Pero sana naman, wag naman ganon, di ba? Na halos hindi na pantao, di ba? Hindi na pantao yung kinakain. Kumbaga, pangkuan na yun panghayop na yung ganong itim na tapos may amoy pa, hindi na worth it para sa ating kainin pa yon, di ba? Bagamat inirerespeto natin yung biyaya na yan, pero para sa atin wag naman, kahit tayo mahirap yung, di ba? Gusto rin naman natin yung isang parte na komportable tayo doon sa ating kinakain. Kaya nga nung vlog ko ng nung talaga ipinipilit nila yung bigas na yan na 29, pangunahan nila. Sila muna ang kumain, pakita nila sa madlang people na kinakain din nila. Para, di ba? Para nandun ngayon sa di ba? Follow the leader, di ba? Pakita nyo po. Tambalos-los, pinagmamalaki mo yan, di ba? Pakita mo na kinakain mo. Kinakain ng mga anak mo, kinakain ng asawa mo, di ba? Pakita mo, di ba? Doon maiibsan yung tinatawag na dahil nakikisimpatiya kayo sa amin. Hindi yung kayo lang ganun lang, hindi ganon. Alam naman namin hindi nyo gagawin yan. Bakit? Hindi nyo talaga kayang kainin yun, tapos papakain nyo sa amin. Ganon. Yun ang mga siguro ang mga negatibong nagawa ng ating BBM, ng ating Pangulo, ng ating Pilipinas. Na talagang nagmamarka. Di ba? Nagmamarka sa kanya na yun lang mga nagawa niya di ba? Yung mga katulad nun. Tapos nangako nga, di ba? Ang ganon na mga tinatawag na 5,500, di ba? Blood control, questionable dahil wala talaga. Nasaan yung pera? Kaya, yung mga bagay na nagawa niya, isablay pala yun, di ba? Wala naman talaga palang nagawa. Kaya, anong natin? Anong rekomendasyon? Anong masasabi natin sa kanya? Di talagang bagsak yung kanyang performance sa sambayan ng Pilipino, di ba? Tapos, yun nga, kung ito tutugunan ng ating mahal na Vice Presidente tungkol sa usapin sa droga, sa katinuan ng pag-iisip ng bawat namumuno, mabigat po ito. Bakit? Kung hindi nila sasagutin, kung hindi nila i-address, mabigat, di ba? Siguro yan na yung pinaka, di ba? Pinakamalapit ng kanilang panunungkulan, mga ganyang bagay. Kasi nga, ba't ka nga ba na mamumuno kung ikay may saltik, di ba? Bakit ka ba mamumuno kung ikay questionable sa iyong kalusugan? Kasi yung pagiging user o pagiging addicted sa drugs, bahagi ng kanyang kalusugan.
ay batay sa saligang batas na at kinukuha ng ating 1987 Constitution, dapat inihahayag niya yan. Diba? Bilang Pangulo, dapat alam naman sa bayan Pilipino yung kalusugan. Kasi nga, kung adik ka nga o gumagamit ka sa ganyang sitwasyon na pinagbabawal na gamot, nakasalalay sa yung ang sambayan ng Pilipino, pagpapatakbo ng Pilipinas, kung yung kalusugan mo ay sablay. Anong decision mayroon ang mangyayari sa iyo, di ba? Di ba? Puro sablay, puro mali, o puro pagyayabang, puro pagsisinungaling. Kasi sanay dun Di ba? Sanay pagnanakaw, di ba? Sa bawat kaban ng bayan ng aming pinaghihirapan, pagnanakaw, di ba? Pagsisinungaling. Bakit? Sanay nga po dun. Kasi nga impluwensyado ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga yun nga panawagan na magpa-drug test. Kaya aming binabati ang ating BP Sara sa kanyang tinatawag na pagpupursige. Kapag pag lumabas na yan at di ba? Kahiyahiyan, talagang dudurugin siya doon Bakit? Nagpa-drug test na nga po kasi ang labanan ngayon, di ba, sa Senado may hearing, di ba? Yung Cuban ba 'yon? Na inaakusahan ng mga si Pulong, di ba, na gumagamit, drug addict, di ba, ganun, gumagamit na pinagbabawal na gamot. Nagpa-drug test na nga yung mama, di ba? Nung inakusahan siya ni Trillanes, nakatelevise ba yan, di ba? Follicle test diyan, hair test, nagpa-drug test na, di ba? Kaya yung sinasabi diyan sa Senado, kasi kuan yan convicted yan na resource person na yan. Parang di ko alam kung pinalabas lang sa kulungan para magtestimonya regarding do sa kinasasangkutan niya tungkol at doon sa mga Duterte. Kasi ito nga matindi yung mga kuan, di ba? Mga insamada vlogger na yan, yung mga tanso vlogger na yan, mga bayaran na mga vlogger na BBM. Inaakusahan nila na itong sa part na Duterte, mga addict, di ba? Kaso hinahamon naman kayo ng drug test, di ba? Kung magpapa-drug test nga ang ating BP Sara, ano pang i-depensa nyo? Diba? Kung magpapadrug test yung mga Duterte, sino ang addict? Diba? Kung anong result dun, kasi hindi naman maglalakas loob yan na maghamon. Para daw, sabi nga ni BP Sara, bali sa kanyang para maging malinis o maging maayos ang takbo ng isip, diba? Maayos ang isip ng isang namumuno. Kailangan mag-undergo doon sa follicle drug test, di ba? Magpapa-drug test na yung BP Sara. Si Pulong, lahat magpapa-drug test sila. Sino yung, di ba? Ano pang gagawin nyo doon? Ano pang depensa ang gagawin nyo dyan? Kung magpapa-drug test na nga yung mga ganun yan. Kasi may napatunayan na kay Pulong, di ba? Magpa-drug test. Si Baste, willing magpa-drug. Hinahamon na nga yung pamilya Marcos Yung mga anak niya sabay-sabay sila ba't di kayo sumasagot, tumutugon? Tapos ako sa mo sa parte na sila yung mga adik, china-challenge na nga kayo, di ba? Patuwa, hindi kayo umi-make ang mga Marcoses, di ba? Di ba? Lahat, ba't hindi umi-make sa ganyang challenge na yan? Bakit? Di ba? Ang dalawang klase po yan. Yung pagiging pananahimik, di ba, sa mga issue, minsan nagiging positibo rin minsan. Kasi nga parang hindi mo siya pinapansin. Pero sa ngayon hindi na po siya. Pumapasok na po yung ganyang usapin sa negatibo. Nagiging negatibo na kung hindi mo i-address at hindi mo papansin, nagiging negatibo na po para sa part na inaakusahan. Bakit? Buong pamilya na kasi, tapos panawagan ng sambayan ng Pilipino, di ba? Kaya hindi na siya masasabi na pag hindi mo pinansin, pagiging positive sa'yo. Excuse me, di ba? Hindi mo pinansin, parang magiging positibo pa rin sa'yo. Kasi, tinatawag yan kumbaga, good and bad, publicity pa rin, katawagin yan. Sabi nga di ba? News na good at saka bad. Same yan sa, always, publicity pa rin. Pero ngayon, hindi na po yun. Hindi na ganun ang usapin ngayon. Yung pag-aakusa sa kanila panawagan na magpa-drug test, nagiging negatibo na para sa kanila. Kaya ang implikasyon nito,
kapag lumabas na yung drug test ng BP Sara, okay, isinagawa na yung drug test, ang implikasyon po sa kanila tatama, sa mga Marcoses. Di ba? Kasi willing yung mga Duterte magpa-drug test eh. Yan, inaayos na magpapa-drug test. Eh kayo, di ba? Negative kagad sa kanila yan. Oh. Talagang maraming tanong ang sambayan ng Pilipino, bakit hindi mo magawa? Napakasimple lang naman, nagawa naman ng, di ba? O, kaya magiging negatibo na para sa kanila. Kaya mapipilitan sila, di ba? Either, di ba? Dalawang 'yan. Mapipilitan sila na magpa-drug test or mag-resign. Kasi kahiyaan na 'to eh. Oh, kahiyaan na 'to mga kapatid. Kapag naganap 'yan na nagpa-drug test na yung mga Duterte, kahiyaan na 'to. Sobrang kapal naman ang mukha mo. Sigurado ko yun ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sobrang kapal ng mukha mo, di ba? Bagay, sabi nga, may nakausap po kasi ako, talagang user, ngayon nagbago na. Kaibigan ko, talagang addict talaga siya. Sabi niya, ang isang addict, dyan sa pinagbabawal na gamot, sobrang kapal ng mukha. Ganun po daw yan. Hindi nahihiya. Di ba? Nakita mo naman yung mga video na sumasayaw, di ba? Yung kanina sumasayaw si Lam, saka si Bongbong, tapos yung mga, di ba? Nasaan, di ba? Ba't hindi nahihiya? O, di ba? Ganon, di ba? Pero mahirap sinasabi ng magkomento o tuldo ka na kaagad, di ba? Tayo nagtatanong lang. Sabi nga, iyo'y bahagi ng sinabi lang ng kaibigan ko na nagbagong buhay na sobrang kapal daw ng mukha pag adik. Ganon daw, tending kakapalan ng mukha. O, kapag iyan nagpa-drug test na sa BP Sara at hindi ka tumugon, BBM o pamilya Marcoses, hindi mo tinugunan to, masasabi namin o masasabi ng sambayan ng Pilipino talagang totoo na, di ba? Na gumagamit ka o sobrang kapal ng mukha mo. Bakit? Wala, ini-ignore mo lang eh. Kaya dalawang klase mga kapatid. Mapapabilis yung kanyang magpapadrug test or mapapabilis ang kanyang pagre-resign. Kasi kahiyaan na to eh. Pero tingnan natin, dahil nga sabi nga ng kaibigan ko, makapal talaga ang mukha. Kahit anong gawin mo, talaga pag mga adik makapal ang mukha. Tingnan natin, di ba? Obserbahan natin na kapag natapos yung drug test ng BP Sara, kung talaga makapal ang mukha. Kasi kung ikaw, magre-resign ako niyan eh, di ba? Kasi hindi mo matanggap eh, di ba? Alam mo sa mga kapatid, kung sa Japan to, yung mga ganitong situation, kung sa Japan to, wala na. Oh. Sigurado to, hiririki yan, di ba? Kumbaga, talaga sa Japan kasi naakusahan ka pa lang, nagre-resign na. Kahit sobrang kwan sila doon, yung tinatawag yung delikadesa nila, sobrang napakataas. Inaakusahan ka pa lang niya doon, nagre-resign na. Kapag iyon napatunayan, talagang kwa na, nagpapakamatay. Ganon yung kultura nila doon, di ba? Ngayon dito sa atin mga kapatid, pag inakusahan ka, totoo na, nakita na, mata sa mata, katulad ng isama ko na yung kikatibin, nakita na talagang gumagamit, may mga residue pa, di ba? Oh, di ba? Pero ba't hindi walang action? Kasi nga, di ba? Iba yung kultura natin dito. Ang gagawin niyan, 'di ba? Nung mga inaakusahan, binibigyan ng mga ganitong issue, 'di ba? Ilalaban niya 'yan. Kukuha ng magaling na abogado 'yan. O 'di ba? Ilalaban niya 'yan. Ganon ang mentality ng mga Pilipino, 'di ba? Nakita na kumbaga sa kon nga, 'di ba? Yung baliko na itutuwid pa nila 'yan. Pero sa Japan hindi nangyayari 'yan, 'di ba? Kasi nga una, napakataas ng kanilang tinatawag doon ng delikadesa. Blind item ka lang sa mga news na mga negatibo na kwan, nagre-resign na kaagad. Sana ganoon din sa atin dito. Huwag yung makapal ang mukha, di ba? Nakita na, napatunayan na, pero gusto pang ilaban kasi bakit? Di ba? May mga sariling agenda ka po kasi, may sariling mga interest, 'yun, di ba mga kapatid? Sana naman at bigyan natin ng opinion at mga reaction. Basta ang akin po, kapag nangyari 'yun, yun na, yung sinasabi ko po. Dalawang klase po yun. Mapipilitan siya magpa-drug test, si BBM, or mapipilitan siya mag-resign. Ganon lang. Kasi,
Sobrang kahihiyan yun. Sobrang kahihiyan yun. Pag hindi niya tinanggap yung challenge, o hindi siya magpa-drug test, wala na yun. Zero balance siya doon sa taong bayan. Okay mga kapatid, sana nabigyan natin ng maganda rin. Okay, sunod natin yung kay Miss Cathy B, yung interview kagabi, yung mga revelation, mabibigat din talaga, mabibigat talaga. Talagang doon ko napatunayan na talagang nasa circle siya ng mga Marcoses at mga tinatawag natin na mga alta, di ba? Nasa circle talaga siya yung mga bagay na yun. Kaya nasasabihan niya ng gano'n. Pero yung ang napansin ko lang naman doon sa interview kagabi sa kanya, yung pagiging niya, pagiging positibo regarding doon sa ganitong usapin. Hindi, kahit minumura siya sa social media, hindi niya kinukuha niyan eh. Bakit? Base sa kanyang talaga nagsasabi siya ng totoo. Baga, kung ano-ano mga paratang na ibinato sa kanya, di ba? Di ba? Kasi sisirain talaga siya, ika-character assassination siya regarding doon. Pero ang napansin niya, sabi niya nga, di ba? Ako yung nagsasabi ng ganito, ako nakakita, pero tingnan mo naman yung yung ini-interview sa Senado, di ba? Ay sa Congress, di ba? Ini-hearing doon. Kumbaga, kilok ko lang to eh. Gramo-gramo lang to, di ba? Ang bigat nito eh, di ba? Pero binibigyan ng tinatawag na magandang usapin, ipinatawag sa Congress, tapos pinick up. Pansinin niyo mga kapatid, pinick up ng mga malalaking station yung usapin na yan. Pero yung kay Cathy Binag, di ba? Wala, hindi pinick up siya. Samantalang kung titingnan mo mabuti, kumbaga sabi niya nga, napakalapit ko eh. Kita ko eh, napakalapit ko siguro. Base sa aking nakita, kumbaga, kung mga testimonya kasi ng mga ganyan, ng mga eyewitness, kailangan magiging impresibo yung pahayag mo. Kapag sinabi mo na 4 na hakbang o kaya 5 hakbang lang po ako, kitang-kita ko, napakabigat nun, di ba? Di ba? Hindi yung katulad na napakalayo, kunyari, pwede ka pa mag-isip kung anong ginagawa niya, di ba? Kasi namalayo ka. Pero yung mga testimonya na tinatawag na katulad nung kay segue lang tayo, katulad nung kay Erap Duarte, di ba? Yung si Clarissa ba yun? Ako ng Equitable Bank, di ba? Gaano ka kalayo, di ba? Doon sa pagperma niya. 2 hakbang lang po. Kitang-kita niya kung paano pinirmahan, di ba? Ang bigat ng testimonya na yon. Yun yung tinatawag na eyewitness. Tinatawag kay Binag, di ba? Miss Cathy Binag. Kitang-kita niya, nasa gilid niya lang. Almost mga 5 na hakbang lang nandun na. Bagamat sinasabi niya kagabi, hindi niya direct yung harapan, yung kasi iba yung harapan kontra sa na nasisilayan mo lang, nakikita mo lang sa mga paligid mo. Hindi niya raw ako ng harapan. Pero halos 5 mga ganon, napakalapit, nasa gilid niya lang daw nila, ginagawa ng mga asawa niya at saka tapos sa lamesa, kasi siyempre mahihiya naman siya lumapit. Pero yung testimonya niya kagabi o yung pahayag niya kagabi, doon natin napatunayan talaga nasa circle siya, si Miss Cathy Binag, di ba? Doon sa mga usapin na yon. At ang bibigat, may binabanggit pa siyang kasal sa Batangas, di ba? Na inaalok yung mga bata. Bagamat hindi na mga bata daw yon, pero may tuturing pa rin mga kabataan kasi nga nasa ganong age pa rin. Inaalok. Nakakalungkot nga daw eh. Inaalok nila yung mga bata na kung gusto niyo maganda, di ba? Ang bigat, di ba? Ang bigat ng mga ganong pahayag na almost ganon. Pero yung pahayag na yon, yung sa kasal daw, ang nagkukwento sa kanya na mismo yung partner niya, si Florendo, si Tony Boy Florendo, yung nagsabi na gano'n na inaalok yung mga bata. Kaya sabi niya, ano yan, ganun, bakit kailangan, di ba? Kaya siguro ganun. Kaya nakapag ganun ang decision na talagang hindi pwedeng maghari-harian sila, di ba? Hindi pwedeng silang kukan dito sa ating bansa na may mga bahid, kaya napilitan siyang lumabas. Napilitan na talaga siya na ipakita na, kasi base sa kanya sinabi, ang nakuha ko, yung normal daw ginagawang abnormal. Yung abnormal ginagawang normal. Yun yung mga tinatawag na hindi niya matiis. Hindi niya matiis na gano'n, na yung abnormal ginawang normal. Kaya mabigat sa kanya. Kaya napilitan siya lumabas, napilitan siya magsalita. Kasi nga, wala
yung mga nangyari sa kanya, yun din yung nangyayari nakikita niya sa paligid ngayon, nagaganap. Pero ang kagandahan doon, sa nakita ko yung at napanood ko, may mga binabanggit siyang kuwan, malapit na. Sana naman, di ba? Kasi may connection siya sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP. May connection siya. Kumbaga, marami siyang connection sa kon. Kaya malawak ang kanyang connection. Kaya sabi niya, hindi natin alam kung bukas o sa susunod, di ba? Kaya mabigat yan. Yung mga ganyang revelation ng mga ganyan, parang matataranta. Baka hindi magkatulog na itong mga to, yung mga BBM at saka silam. Yung mga ganang pahayag, baka lahat na chinecheck ng mga sundalo, mga loyalty check, baka nagpapa-loyalty check na yung mga yan, di ba? Yung mga ganang pahayag, di ba? Nagpapa-loyalty check na yan, kaya mabigat yan. Sige po mga kapatid, medyo napahaba tayo. Magandang umaga po, salamat po, at God bless all. Lagi ko sinasabi, lagi ko mga kapatid, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless at thank you. Ingat po kayong lahat.